Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 27. Lumang Tipan. Job Kapitulo 4, Job Kapitulo 5, Job Kapitulo 6, Job Kapitulo 7. Sumagot si Eliphaz ang tema niyo at sinabing, kung sakaling may kumausap sa iyo, malulungkot ka ba? Pero sino ba ang makakapigil sa kanyang sarili para magsalita? Tingnan mo nga naman, nagturo ka sa marami, pinalakas mo ang mga nanghihinang kamay. Inalalayan ng iyong salita ang mga nahuhulog, at ang mga nanlalambot na tuhod ay pinatigas mo. Pero ngayong ikaw naman ang may kaguluhan, nanghihina ka, ikaw ay dinapuan ng kaguluhan, at ikaw ay naguluhan. Hindi ba dapat ang takot mo sa Diyos ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob? Hindi ba ang integridad mo sa iyong mga ginagawa ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa? Parang awa mo na, isipin mo itong mabuti, may inosente bang naghirap? O kaya may matuwid bang pinalayas? Ayon sa aking natunghayan, siyang nagbungkal ng kasalanan, at nagtanim ng kaguluhan, ay umani rin ito. Sila ay mamamatay sa pamamagitan ng hininga ng Diyos, sa pagsabog ng kanyang galit sila ay matutupok. Ang etenggal ng mga leon, ang tinig ng mabangis na leon, maging ang pangil ng mga batang leon, ang lahat ay nabasag. Ang matandang leon ay namatay dahil sa kawalan ng mga biktima, ang mga batang leon ng inahin ay nagkalat sa anumang lugar. Subalit ngayon, may lihim na dumating sa akin, may bumulong sa aking tainga tungkol dito. Sa mga kahulugan ng mga pangitain sa gabi, habang ang mga tao ay natutulog ng mahimbing. Matinding takot ang siyang lumukab sa akin, at sa aking mga buto ay nanginig. Pagkatapos isang espiritu ang dumaan sa aking harapan, at ang mga balahibo ko ay nagsipagtayuan. Ang espiritu ay tumigil at tumayo, pero di ko maaninag ang kanyang anyo. Isang anyo ang nasa aking harapan, tahimik ang paligid at may bigla akong narinig, ang isang mortal na tao ba ay mas matuwid kaysa sa Diyos? Mas dalisay ba ang tao kaysa sa kanyang manlilikha? Tingnan mo, kung hindi pinagkakatiwalaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod, at pinaparatangan ang kanyang mga anghel ng kahangalan, ano pa kaya silang mga nakatira sa mga bahay na gawa sa putik, at ang mga pundasyon ay nasa buhangin, na mas marupok sa mga kulisap na madaling durugin. Sa pagitan ng umaga at gabi sila ay winasak, naglaho na sila magpakailanman nang walang nakakapansin sa kanila. Hindi ba nabunat ang tali ng kanilang mga tolda? Namatay sila ng walang karunungan. Manawagan ka na ngayon, mayroon bang makikinig sa'yo? Sino sa mga banal ang malalapitan mo? Dahil papatayin ng galit ang isang hanggal, papatayin ng selos ang walang isip. Nakakita na ako ng isang hanggal na lumalalim na ang ugat, pero bigla kong sinumpa ang kanyang tahanan. Ang kanyang mga anak ay malayo sa kaligtasan, naipit sila sa mga tarangkahan ng lungsod. Wala kahit isa ang magliligtas sa kanila, ang ani nila ay kinain ng mga nagugutom, ng mga taong kumukuha nito mula sa mga matinik na lugar, ang mga kayamanan nila ay sinimaw ng mga taong nauuhaw dito. Sapagkat ang mga paghihirap ay hindi tumutubo mula sa lupa, kahit ang kaguluhan ay hindi umuusbong mula sa lupa, pero gumagawa ang sangkatuhan ng sarili niyang kaguluhan, gaya ng mga apoy na lumilipad paitaas. Pero ako, sa Diyos ako lalapit, ipagkakatiwala ko sa Diyos ang aking kalagayan, siya na gumagawa ng mga dakila at makabuluhang mga bagay, mga kamanghamanghang bagay na hindi na mabilang. Nagbibigay siya ng ulan sa lupa, at nagpapadala ng tubig sa mga taniman. Ginawa niya ito para itaas ang mga mabababa, para ilikas ang mga taong nagdadalamhati sa mga abo. Binibigo niya ang mga balak ng mga tuso, para hindi makamit ang mga binalak nila. Binibitag niya ang mga matatalino sa kanilang katusuhan, ang mga plano ng matatalino ay matatapos din. Nagpupulong sila sa dilim tuwing umaga, at nangangapa sa tanghali na tulad ng sa gabi. Pero inililigtas niya ang mga mahihirap mula sa mga espada na nasa kanilang mga bibig, at ang mga nangangailangan mula sa mga mayayaman. Kaya may pag-asa ang mahihirap, at ang kawalan ng katarungan ay itinitikom ang kanyang sariling bibig.
Tingnan mo, masaya ang taong tinutuwid ng Diyos, kaya huwag mong kamuhian ang pagtutuwid ng makapangyarihan. Dahil siya ay sumusugat at tumatapal, sumusugat siya at siya rin ang gumagamot. Ililigtas ka niya sa 6 na kaguluhan, lalo na, sa 7 kaguluhan, walang anumang masama ang makagagalaw sa iyo. Sa taggutom ikaw ay kanyang ililigtas mula sa kamatayan, sa digmaan mula sa kapangyarihan ng espada. Ikukubili ka mula sa latay ng mga dila, at hindi ka matatakot kapag ang pagkawasak ay dumating. Tatawanan mo ang pagkawasak at taggutom, at hindi ka matatakot sa mga mababangis na hayop. Sapagkat may kasunduan ka sa mga bato sa iyong taniman, magiging mapayapa ka sa mga mababangis na hayop. Matitiyak mo na ang iyong tolda ay ligtas, dadalawin mo ang iyong kawan at makikitang hindi ito nabawasan. Matitiyak mo na dadami ang iyong lahi, na ang iyong mga anak ay matutulad sa mga damo sa lupa. Uuwi ka sa iyong puntod sa iyong katandaan, tulad ng mga naipong mga tangkay ng palay na dinadala sa giikan. Tingnan mo, siniyasat namin ang bagay na ito, ganito talaga ito, pakinggan mo ito at patunayan sa iyong sarili. Pagkatapos sumagot si Job at sinabing, "Oh, kung titimbangin lamang ang aking paghihirap, at susukitan ang lahat ng aking mga sakuna. Sa ngayon mas magiging mabigat pa ito kaysa sa lahat ng buhangin sa dagat. Kaya nga naging padalos-dalos ako sa aking mga salita. Dahil ang mga palaso ng makapangyarihan ay nakaabang sa akin, ang aking espiritu ay iniinom ang lason, ang mga kaparusahan ng Diyos ay nagsunod-sunod laban sa akin. Ang isa bang mabangis na asno ay uungal kung marami namang damo? O ang mga baka ba ay uungal kung may dayami naman silang makakain? Ang isang pagkain ba na walang lasa ay makakain kung walang asin? O may kung anong lasa ba sa puti ng itlog? Tumatanggi akong hawakan sila, tulad sila ng mga nakakapandiring pagkain sa akin. O, sana matanggap ko na ang aking hinihiling. O, ibigay na sana ng Diyos ang aking minimithi, na malugod ang Diyos na durugin niya ako ng isang beses, na bitawan niya ako at putulin sa buhay na ito. Sana ito na lang ang aking maging pampalubag loob kahit na magsaya ako sa hindi napapawing hapdi, na hindi ko sinuway ang mga salita ng tanging banal. Ano ba ang aking lakas, na kailangan ko pang maghintay? Ano ba ang aking katapusan, na kailangan kong pahabain ang aking buhay? Ang lakas ko ba ay kasing lakas ng mga bato? O ang aking mga kalamnan ay gawa sa tanso? Hindi ba totoo na hindi ko kayang tulungan ang aking sarili, at ang karunungan ay tinanggal sa akin? Para sa isang taong malapit ng mawala ng malay, dapat ipakita ng kanyang kaibigan ang katapatan, kahit na pinabayaan niya pa ang kanyang takot sa makapangyarihan. Pero naging matapat ang mga kapatid ko sa akin, na tulad ng mga batis sa disyerto, na tulad ng mga daluyan ng tubig na natutuyo. Na dumidilim dahil sa mga yelong tumatakip sa mga ito, at dahil sa mga nyebe na ikinukubli ang sarili sa kanila. Kapag sila ay natunaw, sila ay mawawala, kapag ang panahon ay mainit, nalulusaw sila sa kanilang kinalalagyan. Ang mga karawan ay gumigilid para maghanap ng tubig, nagpapaikot-ikot sila sa tuyong lupain at saka mamamatay. Ang mga karawan mula sa tema ay pinagmamasdan sila, gayon din sa pangkat ng mga taga-Shiba na umaasa sa kanila. Sila ay nabigo dahil umaasa sila na makakahanap ng tubig, pumunta sila roon pero sila ay nilinlang. Kaya ngayon, kayong mga kaibigan ko ay wala ng halaga sa akin, nakita ninyo ang aking kaawa-awang kalagayan pero kayo ay natatakot. Sinabi ko ba sa inyo na bigyan ninyo ako ng kahit ano? O, regaluhan ninyo ako mula sa inyong kayamanan. O, iligtas ako mula sa kamay ng aking kalaban. O, tubusin ako sa kamay ng mga nang-aapi sa akin. Ituro ninyo sa akin, at ako ay mananahimik, ipaintindi ninyo sa akin kung saan ako nagkamali. Sadyang ang napakasakit ng katotohanan. Pero ang inyong mga sinasabi, paano ba nito ako maitutuwid? Balak ba ninyong hindi pansinin ang aking mga sinasabi, ituring ito ang salita ng isang tao na parang ito ay hangin? Totoo nga, pinagpupustahan ninyo ang naulila sa Ama,
at pinagtatalunan ang inyong kaibigan na tulad ng isang kalakal. Subalit ngayon, tingnan ninyo ako at papatunayan ko sa inyo na hindi ako nagsisinungaling. Pigilan ninyo ang inyong sarili, parang awa ninyo na, maging makatarungan kayo, maghunos dili kayo dahil nasa tamang panig ako. May kasamaan ba sa aking dila? Hindi ba malalaman ng aking bibig ang malisyosong mga bagay? Hindi ba't may mabigat na gawain ang bawat isang tao sa ibabaw ng lupa? Hindi ba na ang kanyang mga araw ay gaya ng isang taong upahan? Katulad ng isang alipin na maalab na ninanais ang mga anino ng gabi, katulad ng isang taong upahan na naghihintay sa kanyang mga sahod kaya nagtiis ako sa mga buwan ng kahirapan, nagkakaroon ako ng mga gabing punong-puno ng kaguluhan. Kapag ako ay humihiga, sinasabi ko sa aking sarili, kailan ako babangon at kailan lilipas ang gabi. Punong-puno ako ng kabalisahan hanggang sa magbukang liwayway. Ang aking laman ay nadadamitan ng mga uod at mga tipak ng alikabok, nanigas na ang mga sugat sa aking balat at saka malulusaw at mananariwang muli. Ang aking mga araw ay mas mabilis kaysa sa panghabi, lilipas sila ng walang pag-asa. Alalahanin mo o Diyos na ang aking buhay ay isa lamang hininga, ang aking mata ay hindi na makakakita pa ng kabutihan. Ang mata ng Diyos, na nakikita ako, ay hindi na muli ako makikita, ang mga mata ng Diyos ay tutuon sa akin pero hindi na ako mabubuhay. Gaya ng isang ulap na napapawi at nawawala, gayon din ang siyang bumababa sa shoal ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang tahanan, ni makikilala pa siya muli sa kanyang lugar. Kaya hindi ko pipigilin ang aking bibig, magsasalita ako sa kadalamhatian ng aking espiritu, ako ay dadaing sa kapaitan ng aking kaluluwa. Ako ba ay isang dagat o isang halimaw sa dagat para lagyan mo ng bantay? Kapag sinasabi ko, aaliwin ako ng aking higuan at pakakalmahin ng aking upuan ang aking daing, pagkatapos tinatakot mo ako sa mga panaginip at ako ay sinus index sa mga pangitain, kaya pipiliin ko ang magbigti at kamatayan sa halip na panatilihin pang buhay ang aking mga buto. Kinasusuklaman ko ang aking buhay, hindi ko hinahangad na patuloy akong mabuhay, hayaan mo akong mag-isa dahil walang silbi ang aking mga araw. Ano ang tao na dapat bigyan mo ng pansin, na dapat iyong ituon ang isip sa kanya, na dapat mong bantayan tuwing umaga at sinusubok mo siya sa bawat sandali? Gaano katagal bago mo alisin ang iyong tingin sa akin? Bago mo ako hayaang mag-isa ng may sapat na panahon para lunukin ang aking sariling laway? Kahit ako ay nagkasala, ano ang magagawa nito sa iyo, ikaw na nagbabantay sa mga tao? Bakit mo ako ginawang isang pakay, para ba ako ay maging pasanin sa iyo? Bakit hindi mo mapatawad ang aking mga pagsuway at alisin ang aking kasamaan? Sa ngayon ako ay hihiga sa alikabok, maingat mo akong hahanapin, pero wala na ako. Bagong tipan. Matthew 19:1-15. Nangyari, nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, umalis siya mula sa Galilea at nakarating sa hangganan ng Judea lampas pa ng ilog Jordan. Napakaraming tao ang sumunod sa kanya at sila ay pinagaling niya roon. Pumunta sa kanya ang mga Pariso upang subukin siya na nagsasabi, pinahihintulutan ba sa batas na hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Si Jesus ay sumagot at nagsabi, hindi ba ninyo nabasa, na ang gumawa sa kanila sa simula pa lamang ay ginawa silang lalaki at babae? At sinabi rin niyang, sa ganitong dahilan iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang makiisa sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging iisang laman. Kaya nga sila ay hindi na dalawa, kundi iisang laman. Sa makatwid ang anumang pinagsama ng Diyos ay walang sino mang makapaghihiwalay. Sinabi nila sa kanya, bakit noon ay inutusan tayo ni Moises na gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay at paalisin na siya? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay pinayagan ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong mga asawa, subalit mula sa simula hindi gayon. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang makikipaghiwalay sa kanyang asawa, maliban sa sexual na imoralidad, at mag-aasawa ng iba, ay nangangalunya.
At ang lalaki na magpapakasal sa hiniwalayan na babae ay nakagawa ng pangangalo niya. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang hindi na mag-aasawa. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi lahat ay tatanggap sa aral na ito, kundi sila lamang na pinahihintulutan na tanggapin ito. Sapagkat mayroong mga yunuko na ipinanganak sa sinapupunan ng kanilang ina. At may mga yunuko na ginawang yunuko ng mga tao. At may mga yunuko na ginawa nilang mga yunuko ang kanilang sarili alang-alang sa kaharian ng langit. Siya na kayang tumanggap sa aral na ito, tanggapin niya ito. May maliliit na mga bata na dinala sa kanya upang patungan ng kanyang mga kamay at ipanalangin sila, ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ang maliliit na mga bata, at huwag silang pagbawalan na pumunta sa akin, sapagkat ang kaharian ng langit ay para sa mga ganito. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila, at pagkatapos umalis mula roon. Mga awit, Psalm 17 is the 1-5. Pakinggan mo ang pagsamo ko ng katarungan, O Yahweh, pansinin mo ang aking panawagan ng tulong. Paglaanan mo ng iyong tainga ang panalangin ko, mula sa mga labi na walang panlilinlang. Hayaan mo ang pagpapawalang sala sa akin ay magmula sa iyon piling, makita nawa ng iyong mga mata kung ano ang tama. Kung susubukin mo ang puso ko, kung daratnan mo ako sa gabi, lilinisin mo ako at wala kang makikitang anumang masamang bal-akin, ang bibig ko ay hindi magkakasala. Patungkol sa gawin ng sangkatauhan, sa salita ng mga labi mo kaya lumayo ako sa kasamaan. Ang mga yapak ko ay nanatiling nakatuon sa iyong gabay, ang paanan ko ay hindi lumihis. Mapagmahal na Panginoon, tinawag mo si Moises para sa isang espesyal na layunin at nilagyan mo siya ng lahat ng kailangan upang matupad ang iyong kalooban. Habang kami ay sumasaksi sa magandang gawa ng pagsamba sa pamamagitan ng pagpahid kay Jesus, turuan mo kaming ibigay ang aming pinakamahusay sa katapatan sa Kanya. Tulungan mo kaming makita ang mga oportunidad para sa sakripisyong pag-ibig at sakupin ang mga ito ng walang pag-aalinlangan. Nawa kami ay maghanda ng aming mga puso para sa pagdurusa na humahantong sa muling pagkabuhay at para sa pag-asa na nagpapanatili sa amin sa bawat pagsubok. Sa kapayapaan at kapangyarihan ni Kristo kami ay nananalangin. Amen.